Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapanalig. Jesus, salvame. Narito po tayo ulit ngayon para magpapawis, magtaktak ng katawan para matanggal lahat ng mga toxic, no? Sa konting papawis lang, konting jog, malaking tulong na po yun sa katawan natin. Samahan niyo po ako mag-jog ulit. So ganito, bibigyan kita ng isang pangmalupitang advice from Daniel Rafa, no? Hindi mo naman to kayang pulutin sa kung saan lang, no? Hindi mo to mapupulot sa tambayan or sa mga barkada mo. Hindi mo basta-basta mapupulot to. Makinig ka. Kung mayroon kang pagdating sa trabaho natin, no, or kahit saang larangan, bibigyan kita ng isang malupitang advice. Ito ay priceless, no? Hindi basta-basta to. Isang pangmalakasan to. Makinig kang mabuti. Namnamin mo, no, kung kinakailangan. Pero nasa sayo pa rin yan kung papakinggan mo yung sinasabi ko. Kung meron kang bossing na palaging ikaw na lang yung nakikita, lahat ng mali mo pinupuna niya, no? Lahat ng mga bagay na hindi naman alinsunod doon sa mga patakaran sa larangan na ginagalawan mo, mapalad ka, no? Kasi may ganyan kang officer, may ganyan kang boss. Mapalad ka sa pagkakataong yun. Bless ka sa puntong yun, no, kapatid. Bakit? Kasi yung officer na yon or yung bossing mo na yon sa larangan na tinatahak mo,
Hindi yun naghahangad ng ikasasama mo, no? Hindi yun naghahangad ng ikababagsak mo, o hindi yun naghahangad ng ikakapariwara mo sa buhay, no? Mapalad ka kasi inaaruga ka niya, diba? Yun ay pagpapakita ng isang pag-aaruga, no? Isang guide para maging maayos yung trabaho sa larangang tinatahak mo. Namamali lang yung interpretasyon, no? Sa may mga ganyang officer, may mga ganyang bossing. Sa totoo lang, concern yun sa iyo, kaya ginaganyan ka. Kung ano man lirangan na tinatahak mo, kung saan ka mang departamento ngayon, kung saan ka mang bureau, division, o ano pa man, kinukorek ka niya, no? At alam mo ba, yung pagkukorek na yun, wala siyang reward doon, wala siyang makukuhang karangalan doon. Ang gusto niya lang mangyari, maging maayos ka, no? Maging kapaki-pakinabang ka. Ayaw niyang mapariwara ka sa buhay. At yung pagkukorek na yun sa'yo, may halong pagmamahal yun. Hindi yung basta-basta pagkukorek na kung na pwede mong marinig sa kanto o saan mang tambayan. Hindi yun. Kaya bless ka, mapalad ka, no? Kapag may busing kang, pag may konting mali sa'yo, lalapitan ka, papupuntahin ka sa isang kwarto, doon kayo mag-uusap ng masinsinan, di ba? Tatanungin ka kung ano ba yung nangyayari, ano bang problema, which is hindi naman dapat na trabaho yun ng isang busing, no? Kasi trabaho nga lang eh. Pero yung busing na yun, yung gumagawa nun sa'yo, tinalapitan ka, tinuturuan ka, binibigyan kanya ng halaga, no? May pagmamahal doon na ginagawa sa'yo. Ganun yun. Hindi ka naman niya hinihiya eh, diba? Mapapansin mo naman yun, mapapansin naman natin yun, no? Pag yung officer ganun, laking bagay yun. Ano, lumalabas na yung pawis. So tuloy-tuloy lang po tayo. Mayroon kasing ibang mga manggagawa na misinterpret, no? Hindi nila alam, hindi alam ng mga ibang manggagawa. Actually lahat naman manggagawa eh. Maging sa politika, sa private and public sector, lahat naman yan manggagawa. At may bilin po yung Panginoon dyan, no? As long as yung ginagawa sa'yo, yung pagkukorek na ginagawa sa'yo, walang below the belt, walang personal na atake, at walang mga bad words, no? Ano yun? Pure yun. Yung pakikipag-usap niya sa'yo, pure yun, no? May halong damdamin doon para ma-boost yung moral mo, no?
So ganun po yun. Tatanungin ka niya, nandun lang kayo sa isang kwarto, tatanungin ka niya sa loob ng isang room or court o ano pa mga basta nandun lang kayo, kayong dalawa lang nag-uusap, no? As officer, as bossing mo, kinakausap ka niya ng masinsinan. Tinatanong ka, kumusta ka na? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganito yung performance mo? Inaalam niya yung tungkol sa'yo kung bakit nangyayari yung bagay na yun sa'yo. Bakit hindi ka na nakakasunod sa policy, sa mga patakaran, no? Inaalam niya yun. Kasi nga, boss mo siya eh. Pero yung paglilid niya na yun, hindi yun astang boss, no? Ano yung asta na yun? Astang leader yun, no? Hinuhubog ka niya, minomold ka niya. Para saan? Para maging maayos yung takbo ng buhay mo. Rene-remind ka niya palagi. Kasi nga ayaw niyang mapahamak eh. Ganun po yun, no? Kaya pag may ganyang officer or boss o ano pa man, huwag niyong iyakahiya, no? Tularan niyo siya sa mga gawa niya, sa mga kilos niya, no? Tularan niyo siya. Kasi hindi lang siya nagtatrabaho para sa sarili niya. Nagtatrabaho rin siya para sa katrabaho niya, para mapaganda yung katrabaho niya, para maging magaling yung katrabaho niya. Merong care doon, no? Hindi lang basta trabaho. Merong pagmamahal doon na minimisinterpret mo lang, no? Kung meron kasing ibang mga subordinates, minamasama, no? So mali po yun, misconception yun, no? Actually, pagka ganyan ang ginawa sa'yo, linilingap ka niya, hindi na yun basta simpleng officer lang, no? Or boss or leader. Para mo na yung tatay. So ganun po yun. Para mo ng magulang yun. Kasi nga, as usual, yung mga, or pag nagkakamali tayo sa family natin, no, sa magulang natin, ano ginagawa nila? Sa totoo lang, mas brutal pa nga yung magulang natin eh. Minsan, or dati, ng mga pasaway pa tayo, mga panahong pasaway pa yung tayo.